Magandang araw, araw ng linggo, araw ng Panginoon. Para sa church, magsimba tayo. Hello guys, welcome to my channel. Look, me and Chase, we have the same clothes. Now we can go to Buster's. Sobrang lapit nga lang pala ng church dito sa amin. Halos kapitbahay lang namin, kaya naglalakad lang kami papunta sa aming church. Napaka-convenient nga nun sa amin kasi hindi na namin kailangang mag-commute or mamasahe para lang makasimba. Maikwento ko nga lang sa inyo, ang naging katuroan ng aming pastor sa araw ng linggong ito ay about Bema Judgment kasi nga usong-uso nga yung graduation ngayon. Kaya yun na rin ang naging tema ng aming pastor kasi usong-uso ang recognition. Alam nyo bang sa heaven ay may heavenly recognition din or ang tinatawag na Bema Judgment or Christian recognition. Ito sumaklang ka kanya Apo Diyos. Handa ka itong masungsungbatan di church. Handa ka itong masungsungbatan di pastor mo. Sikatan iti Diyos. Sungsungbatan to, relasyon mo kay Juan. Ma-share ko na nga rin sa inyo yung verse na ginamit ng aming pastor sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9 to 10. Sabi nga doon, so we make it our goal to please Him whether we are at home in the body or away from it. Verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each of one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. So lahat pala ng mga ginagawa nating mga Kristiyano is may kaukulang recognition pagdating ng Bema Judgment. At isa pang paalala ng aming pastor, i-quote ko na lang, I am not serving God because I am saved. I am serving God because it's the fruit of my salvation for His glory alone. Kaya bilang mga Kristiyano niligtas ng Panginoon ay dapat maglingkod tayo para sa kanyang kapurihan lamang, hindi yung kapurihan para sa ating sarili. Para pagdating ng Bema Judgment, marami ring maiputong sa atin na mga reward. Mabalik na nga ako dito sa aking video. Pagkatapos nga namin kumain ng pananghalian, nag-ulam nga pala kami ng dinengdeng na may sardinas. Ito nga at lumarga na kami at pumunta kami ng Save More para bumili ng mga grocery at mga ibang pangangailangan namin. Mabilisan lang pala yung aming pag-grocery dito dahil konti lang naman yung aming binili. Isa pa nga sa pinakakailangan naming bilhin is yung spray ng lamok dahil nga sa aming bahay is ang daming mga lamok ngayon dahil nga tag-ulan na. Lalo na pag umaga at gabi, ang daming lamok. Si Daddy na nga lang yung inutusan kong pumunta sa bilihan ng pang-spray ng lamok. Kami ni Eunice ay naiwan na lang dito sa may tricycle at baka pag kami ay sumama pa ay kung ano namang maituro nitong batang maliit ay nako. Dalawa na nga pala yung binili ni Daddy dahil nga para hindi kami pabalik-balik ng bayan. Habang nasa daan nga kami, nakita ni Daddy itong panaderya at sabi nga niya ay bumili nga daw kami dahil nagugutom na daw siya. Pero sa tingin ko mukhang kami pang dalawang mag-ina yung mas gutom. Ito nga't nagpatuloy na kami sa aming pagpunta sa bahay ng aking kapatid. Naku, siguradong tuwang-tuwa na naman yung kanyang anak na bunso dahil nandito na naman si Ate Eunice at ayun na nga, hindi nga ako nagkamali. Ito nga't habang pauwi kami, nakita namin sila sa may tindahan at ito nga anak niya ay tuwang-tuwa na at sumakay na sa aming tricycle dahil alam niyang papunta kami sa bahay nila. Kanina pa nga daw nag-aaya itong batang ito na pumunta nga daw sa aming bahay dahil nga pupunta nga daw makipaglaro kay Ate Eunice, pero ang sabi nga ng nanay niya is pupunta naman si Ate Eunice dito sa bahay kaya hintayin mo na lang. Ito nga't pagdating namin sa bahay nila is nagluto pala tong kapatid ko ng palabok na may kasamang chicken. Jolly baba. Jolly baba. Muntik mag-jolly baba pala. Sabi kasi ng aking kapatid para daw Jollibee, may palabok at may chicken. Sabi ko naman Jolly baba kasi yung manok gustong pumunta sa baba. Nagkanya-kanya na nga kami diyang kuha at kanya-kanyang assemble ng aming mga palabok. Maikwento ko nga lang pala, ang hilig palang magluto ng aking kapatid na ito. Kaya naman, nakakamiss pumunta dito sa bahay nila kasi masarap siyang magluto. Oh, tignan nyo naman yan, di ba ang sarap? Ay, bukas na naman ang day 1 ng pagdadiet. Ito na nga't mag-assemble na rin ako ng aking kakainin. Kinamay ko na dahil ako naman yung kakain nito, 'di ba? Hindi naman kayo. Naglagay na nga ako diyan ng itlog, naglagay din ako diyan ng chicharon at ng fried garlic, naglagay na rin ako diyan ng spring onion. O, 'di ba? Ang sarap. O siya, alam ko ring natatakam din kayo. Mabalik na nga tayo dito sa mga batang ere. Marunong pala siya. Oh. Okay.
Ang sarap na nga ng laro nitong mga bata. Talaga naman sinusulit ni Eunice yung oras niya dito dahil nga wala naman siyang kalaro sa aming bahay. Ito nga pala yung dahilan kaya kami pumunta dito dahil graduation na ni Eunice sa June 4 kaya humiram kami ng damit niya na pang graduation. Wala kasi siyang white. Imbes na bumili kami, nang hiram na lang ako. Kasi isang beses lang naman niya gagamitin. Sayang naman yung pera kung bibili pa ako. Pero ang totoo niyan, wala talaga akong pambili. Habang nagkwekwentuhan nga kami, nakita nga ni Daddy yung alulod ng aming bahay at nakita daw niya na wala na yung butas ng mga alulod. At tinignan niya nga sa itaas, nagulat nga siya nang makita niya dahil ang dami na palang dumi sa may gutter kaya pala wala na siyang makitang butas dun sa tuluan ng tubig. Sabi nga niya sa akin ay hihiramin daw niya yung cellphone ko at i-video kung gaano nakarumi ang gutter namin. Ayun na nga't nagulat ako nang makita ko na sobrang kapal na pala ng dumi ng aming gutter kaya pala hindi na makita yung butas ng alulod. Worry ko simula nung naipatayo itong aming bahay ay hindi pa nalinisan itong alulod. Ngayon pa lamang makakatikim ng linis. Dahil nga itong ipil-ipil yung dahilan kaya dumumi yung aming alulod. Kaya ang sabi nga ni Mama is putulin na lang yung itong ipil-ipil para hindi na nga maging madumi yung aming alulod. At dahil nga may badadanga ng motor ng tubig, tinabasan muna ni Daddy itong sanga sa itaas. Sa kanya pinutol itong ipil-ipil. Ginamitan na nga niya ng palakol dyan dahil hindi nga kakayanin ng bolo kung yun ang gagamitin na pangputol ng ipil-ipil. Ito nga palang family house namin katabi lang ng bahay na tinitirhan ng aking kapatid. Naipatayo namin ito ni Kuya nung kami ay nasa Taiwan pa. So itong bahay na ito ay katas ng Taiwan. Wala pa nga sana kami balak dati magpatayo ng bahay ni Kuya. Pero na-wash out yung aming bahay nang dahil sa bagyo. Kaya napilitan kami ni Kuya na magpatayo ng bato na bahay para hindi ma-wash out ng bagyo. Kasi yung dati naming bahay is gawa lang sa bolo. Grabe nga yung nangyari sa aming bahay na yun. Nilipad yung bubong tapos na-wash out, natumba lahat yung aming mga dingding. Kaya napagdesisyonan namin ni Kuya na magpatayo ng bahay na bato para hindi liparin ng bagyo at hindi na rin mabaha sila Mama. Although hindi nga namin napatapos ni Kuya itong bahay, at least natitirhan na siya nila Mama. Kaya maswerte pa rin kami dahil nakapagpatayo kami ng bahay bago kami umuwi galing Taiwan. Ginamitan na nga ni Daddy dyan ng sandok. Halos ginabi nga siya sa pagtatanggal ng mga dumi sa may gutter na tumigas na. Thank you Daddy for doing this for Mama. God bless you.